We started with, nung pinag-usapan namin yung concepts una, we started with kind of humble projects. Okay. Na okay naman kay Coco, di ba? But then, when we started discussing this, we realized, I think, for such a partnership na ganito kalaki, we had to choose a much bigger project to go with it. No? So we ended up with On the Job and then Bonifacio. It's sa Bonifacio naman, it's scary to do a historical parang biography of a person. Mainly because it's open to everyone's opinion about it, what they learned in school. Historians would also have their ways of telling the story. But this one, tanggalin natin yun. We are just excited to tell the story of Bonifacio because his story is really, really interesting. And it speaks about the times now, ang nangyayari sa bansa natin, ang nangyayari sa kanya dati, up to now, is still happening. And it's just nice to bring it to modern times. Okay. And we're also shooting it modern. We're not shooting it like a... Period. It's period, pero we're not shooting it na parang we're using rock music, we're using we're updating it because it really is about what's happening now. Okay. Coco, paliwanag ka. Ang iyong reaction when this partnership was presented to you? Actually, para sa akin, napakahabang kwento na ito kasi nung araw, nung napanood ko yung OTJ, yung Baybas, sabi ko, sino bang lalaki o artista hindi papangarapin na makagawa ng ganong klaseng proyekto at makatrabaho si Direk Eric Mati at si Sir Don Don. Nung ina-analyze ko siyang ganun, honestly, syempre bilang artista, naghihintay ka na sana mapansin ka. Mapansin ka, mabigyan ka ng pagkakataon, makonsider ka nila na isa sa mga project nila na... Sana makas naman ako. Oo, honestly, lahat ng mga kasama kong artistang lalaki talagang sobra kaming, nung pinanood namin yung Baybas kay OTJ, kami actually nung pinanood namin yung Baybas, ni-record ko lahat ng mga production ko. Nanood kami sabay-sabay. Ganun talaga sa UP Town pa noon, pinanood talaga namin. Kaya nung sabi ko nung sarili ko na nag-aabang ako na sana mapansin nila ako. Pero hindi nila ako tinatawagan. Hanggang gumawa na sila ng OTJ2, ganyan. Sabi ko, dumating na sa pagkakataon, sabi ko sa sarili ko talaga na baka hindi pa ako enough. Baka siguro sa mata ko, kaya ko kahit pa paano makapag-action, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro kanya-kanya panlasa di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ni Direk Eric sa ni Sir Don Don, baka hindi pa ako enough. Tahimik lang ako, tapos sabi ko sa sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider, pero yun yung layo nung ano ko, sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. Sabi ko ganun sa sarili ko, kung hindi nila ako nakikitaan ng potensyal o ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila, sabi ko, bakit hindi ako na lang ang gumawa ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa Batang Quiapo, kumbaga parang dire-diretso lang, trabaho. And then isang araw nga, kinukwento kanina ni Sir Don Don, sinabi sa akin ni Ate Leia, producer ko, sabi niya, gusto ko daw makausap ni Sir Don Don sa ni Direk Eric, baka daw pwede kayo makapag-lunch o whatever. Kinilabutan na ako noon. Kasi siyempre, honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong inintay to. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko talagang ginawan ko ng time. Kaya may creative ako noon. Sabi ko, pwede ba mga 11 a.m. or 10 a.m. or 11 a.m. Punta agad ako doon. Tapos dumating kami, una kami dumating, tapos dumating si Sir Don Don. Wala pa si Direk Eric. Sabi ko ganun, kukwentuhan kami ganun. Kinuwento ko sa kanya, inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, aminin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider nyo ako sa mga projects na mga ginagawa nyo. Kasi syempre sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam mo yung na-appreciate ng mga tao yung ginagawa nating mga Pilipino. Kasi napakahusay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, nung nasa indie films pa ako. Tapos ngayon na, nandito na ako sa mundo ng teleserye, ng action, syempre nangangarap ka na makagawa rin ng isang pelikula na alam mo mapagmamalaki mo. And then, nung ikukwento kami ni Sir Don Don, may mga project silang gustong i-pitch sa akin na iba.
At nakinig naman ako. Kwentuhan lang kami, nakinig ako ganun. Honestly, ang gaganda ng project na pinipitch nila sa akin. Pero habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko sa kanya talaga, kinuwento ko sa kanya yung ano. Sabi ko, alam mo, Sir Don, yung totoo, sabi ko, naghihintay ako tawagan niyo ako eh. Kasi sabi ko ganun, sabi ko, sobra akong fan ng OTJ saka ng Baybas. Kinuwento ko sa kanya lahat ng ano. Habang nagkukwento ko, nakikitaan niya ng may project kami. May OTJ kaming gagawin eh. And then siguro kapag nagkukwento ko, nakikita sa akin ni Sir Dondon na, pwede siya. Pwede siya dun sa concept namin. Kwento. Then after that, kung ano na napagkwentuhan namin, sabi ko, alam niyo po, fan din ako ng Mineral Luna, ng mga ginagawa natin ngayon. Sabi ko, nakaka-proud kasi kaya na natin gumawa ng mga ganun eh. Yung pala may project din sila ng Bonifacio. Pumapasok lahat ng mga napagkukwentuhan namin. And then after that, dumating si Direk Eric na pagkwentuhan lahat ng ano, tapos nag-present sila ng project. Pero, mas umangat yung concept nila ng OTJ sa Bonifacio. Siguro dahil sa itsura ko, sa kakayanan ko, sa bilang ako na batang kalye, di ba? Yung normal na tao, normal na Pilipino, mas sumuswak sa akin yung mga character ng sa OTJ ni Mari Maghari sa kanong si Bonifacio. And then after that yun na po. Nag-flow na parang every week, nagmi-meeting kami, nagki-creative. Tapos, Matagal na po to. Matagal na po yung meetings namin. Kaya sinasabing brewing. yun po. Kaya every time na kami nadidevelop yung kwento, yung projects. And then, hanggang na finally, napag-desisyon na namin na ito na. Gawin na natin, and then after that, ang iniisip namin, paano palalakihin yung project. Hindi lang para sa buong Pilipinas, kundi para paano natin ipepresenta in global yung gawang Pilipino, na which is yun yung laging ginagawa natin. Kaya sabi nga namin tatlo na, kung gagawa tayo, siguro doon na natin na magmamarka to, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi minsan lang yung pagkakataon na ito eh. Sabi ko nga ako, makukontribute ko lang dyan siguro, sabi ko yung pagiging professional. Kasi every time na nag-meeting kami, talagang sinusubukan ko na parang kahit sa production ko na may ambag yung kung paano yung pagiging maayos at mabuting trabador o tagasunod o bilang artista. And then sabi ko nga, sa sobrang tiwala ko kay Direk Eric at Sir Dondon, sabi ko, sila na bahala doon sa film. Hanggat maaari, nakalikod lang ako ganun kasi gusto kong matuto sa kanila. At unang-una, sabi ko, sobra akong proud na ang magsusunod nito, si Michiko, na matagal ko na rin pinangarap na makatrabaho nung nandun pa ako sa indie films. At ngayon, makakatrabaho ko na silang lahat. Kaya sagot sa matagal ko nang hinihintay at dasal. Kaya, very proud and nagpapasalamat ako. May hints na bago pa kami mag-meeting, may hints na mangyayari talaga to. Kasi hiniram ko yung isang artista ni Coco, yung abogado niya. Si Attorney Ray. Si Attorney Ray. Tapos, pagdating niya sa set ko, sabi niya, pinapasabi pala ni Coco, ginamit mo daw akong artista, pero ba't siya daw hindi mo inofera? Actually, sabi ko, darating din tayo dyan. Sabi ko, direct ito kwento niyan. Nung tinawagan na hinihiram nila yung isang artista ko, kasi totoo, kumpare ko yun sa attorney ko, nagulat ako. Kinukuha siya ng Direk Eric Mati. Sabi ko, pare, alam mo, sabi ko, sa totoo lang, napakaswerte mo. Ako pangarap ko lang sila makatrabaho, samantalang ikaw kinukuha nila, dinaig mo pa ako. Alam mo yung ganun yung ano ko sa ano. Kaya nakakatuwa, and then after that na mangyayari rin pala ito. Parang ganun. Pero Kuya Dondon, naghihintay lang